Hindi pa man nakababangon ang Visayas sa matinding hagupit ng kalamidad, nakaalerto naman ngayon ang Luzon sa banta ng superbagyong si Uwan. Bukod sa storm surge, pinaghahanda rin ng mga komunidad laban sa banta ng landslide dahil puno na ng tubig ang lupa, bunsod ng mga nagdaang pag-uulan at bagyo. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Ito ay mapanganib na weather system. Dahil sa kanyang malawak na sirkulasyon. Yan ang babala ng Pag-asa sa binabantayang bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR, ito ang magiging ika-21 bagyo ngayong taon. As early as Saturday evening, mararamdaman na po yung mga pagbukso ng hangin dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, and even yung mga nearby areas sa Caraga, dito sa may Central Visayas at bahagi pa ng Mimaropa and Calabarzon. Sa forecast sa tahaki ng bagyo, ang mainland Luzon kung saan linggo pa lang ay may potensyal na itong maging super bagyo. Ayon sa Pag-asa, malawak ang sakop ng bagyo na aabot sa 700 kilometro. Parang mula Basco hanggang part ng Metro Manila. So kung kahit dito dumaan yan, kung magsusukat tayo ng around 700 kilometer, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. Posible itong umabot sa signal number 5 at maaaring magdulot ng storm surge. Pinag-iingat din ng mga residente ng mga hinagupit na nagdaang bagyong Tino. Saturated na kalupaan, nagkaroon ng mga pagbaha. Kahit mahina lang ang mga pag-ulan ng papatak, again, nagbibigay tayo ng babala sa ating mga kababayan na it might cause flooding also. Nanawagan ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na maghanda ang lahat kahit pa ang mga residente sa mga lugar na hindi binabaha. Hindi po basehan yung historical na hindi pa kami binabaha dito kahit naka-rainfall warning red na yon or kahit nandun na yun sa listahan ng DENR MGB, di ba? Pag nakatik po yun lahat, wag pong gagamiting basehan ng mga LGUs natin, no, nating lahat, no? Na hindi natin kailangan lumikas kapag sinabing lumikas. Yun po. Tansya ng DENR Mines and Geosciences Bureau, higit 8,000 barangay sa iba't ibang rehiyon ang posibleng maapektuhan ng matinding pagbaha at landslides. Kabilang dito ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Because of this recorded rainfall na ang ating mga kababayan ay hindi dapat basta-basta lumilipat o bumabalik sa kanilang tinitirhan, lalo na sa mga nag-evacuate po. Dahil hanggat meron tayong oversaturation ng mga ground, ay there's still a possibility na magkaroon ng landslide. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang supply ng relief packs para sa mga maapektuhang residente at naka-preposition ng mga ito. Gayun din ang Department of Health o DOH na may sapat na gamot para sa mga mangangailangan. Samantala, nag-request na ang MMDA sa mall operator sa buong Luzon na mag-alok ng libreng overnight parking sa publiko mula Sabado ng gabi hanggang sa makalabas ng super bagyo. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.